Dear Miss Love, hindi ko akalain na sa simpleng paghatid sundo lang, doon magsisimula ang pinakamagandang laro sa buhay ko. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kevin, 20 anyos, tambay. Yun na siguro ang pinakamaikling description sa akin. Hindi na ako nag-aral matapos akong tumigil noong 3rd year high school. Wala rin akong matinong trabaho. Kadalasan nasa kanto lang ako kasama ang mga tropa. Naglalaro ng mobile games o kaya'y tumatambay sa sari-sari store ni Aling Juanita. Hanggang sa dumating sila. Bagong lipat sa tapat namin, si Ate Celine. Una ko siyang nakita isang hapon habang nagbababa ng gamit sa isang maliit na truck. Maputi, makinis at talagang maganda. Nakasuot lang siya noon ng simpleng damit pero hindi mo makakaila yung lakas ng dating niya. Maaliwalas ang muka, mahaba ang buhok na nakatali at may kakaiba sa aura niya. Akala ko nga noon dalaga pa. Yun pala, may anak at asawa na. Kasama niya noon ang anak niyang si Nero, na 11 taong gulang na. Pare, bagong lipat. Bulong sa akin noon ni Jomar habang nakatingin kami mula sa tindahan. Hindi naman ako sumagot. Hindi ko alam kung bakit, pero napatingin lang ako ng matagal kay Ate Celine. Hindi dahil sa kung ano paman, parang may kakaibang pakiramdam lang. Kinabukasan, nagkataon na nasa labas ako ng bahay nakatambay malapit sa tindahan nang marinig ko ang bata na nagsalita. Kuya, marunong ka ba nito? Tanong niya habang hawak ang cellphone. Lumapit pa siya. Ano bang laro yan? Tanong ko. ML kuya. Sagot niya agad. Napangiti ako. Oo naman, anong rank ka na? At doon nagsimula ang lahat. Araw-araw lumalapit si Nero sa akin para makipaglaro. Minsan sa tapat ng bahay namin, minsan sa kanila, minsan naman sa tindahan. Hanggang sa unti-unti, nakilala ko na rin ang nanay niya ng maayos, si Ate Celine. Mabuti nga nandito ka eh. Sabi niya minsan habang pinapanood kaming maglaro ni Nero. Wala kasi akong alam sa mga ganyan. Okay lang po yun. Ako nang bahala kay Nero, sabi ko. Ngumiti naman siya. Napakasimple lang ng ngiti niya pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang tumatagal yun sa isip ko. Lumipas ang mga araw, naging routine na namin ni Nero ang maglaro tuwing hapon. May oras lang din kasi ang paggamit niya sa cellphone. Hanggang sa isang beses, inabot kami ng gabi sa kanila. Kevin, tawag ni Ate Celine mula sa may kusina. Kumain ka na ba? Hindi pa ho, sagot ko. Halika na, sabay ka na sa amin. Doon ako medyo nailang. Okay lang ho, hindi na po. Halika na. Putol niya, pero may lambing sa tono. Huwag ka nang mahiya. Umupo naman ako sa may hapag kasama nila. Simple lang naman ang ulam. Pritong isda at gulay. Pero ewan ko ba, parang ang sarap kumain, lalo na't maganda ang kaharap mo. Habang kumakain kami, napansin ko yung katahimikan niya. Siya nga ho pala, Ate Celine. Nasaan ho ang asawa ninyo? Tanong ko bigla. Saglit siyang tumigil sa pagkain. Wala siya eh. OFW sa Saudi. Tumango ako. Kaya ho pala. Sanay na rin, sabi pa niya. Pero may bahid ng lungkot ang mga mata. Hindi ko na tinuloy yung usapan. Pero simula noon, parang mas naging maingat ako sa kanya. Isang umaga, habang nasa labas ako, nakita ko siyang may inaayos sa tricycle nila. Lumapit naman ako. Ate Celine, may problema po? Kevin, sabi niya. Hindi ko kasi alam paano to gamitin eh. Tiningnan ko naman yung tricycle. Ayos naman at mukhang hindi naman sira. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob, pero bigla akong nagsalita. Marunong naman akong mag-drive ate. Napatingin siya sa akin. Talaga? Oo naman, kung gusto niyo eh.
Warm up ko na lang to pag pumupunta ako dito para hindi naman masira. Para pagdating ng asawa nyo maayos pa. Sayang naman kasi kung ititenga lang dito at hindi rin naman gagamitin. Saglit siyang natahimik, parang nag-iisip. Tapos ngumiti. Kung gusto mo naman, edi ikaw na lang ang maghatid sundo kay Nero. Parang natigilan ako. Ho? Babayaran kita. Dagdag niya. Kesa naman nakatambay lang yung tricycle, di ba? At least magagamit mo pa. Kung may pupuntahan ka, pwede mo lang hiramin. Hindi ko agad alam ang isasagot. Hindi naman dahil sa pera, kundi dahil sa idea na araw-araw ko siyang makikita. Okay lang naman po sa akin. Sagot ko sa huli. Simula noon, nagbago ang routine ko. Tuwing umaga, ako na ang naghahatid kay Nero sa school. Tuwing tanghali, sinusundo ko rin siya. Minsan, sinasamahan pa kami ni Ate Celine papunta o pabalik, lalo na pag may meeting sa school. Sa bawat biyahe, unti-unti kaming nagkakausap. Siya nga pala, Kevin, bakit ka nga pala tumigil sa pag-aaral? Tanong niya minsan, habang naghihintay kami sa pag-uwi ni Nero. Napabuntong hininga naman ako. Wala po, nawalan lang talaga ako ng gana. Sayang naman, sabi pa niya. Mukha ka namang matalino. Napangiti ako kahit papaano. Hindi po totoo yun, mukha lang. Napatawa siya. Totoo, sagot niya. Doon ko unang narinig yung tawa niya ng ganun. Hindi malakas pero nakakabighani. At mula noon, parang may nabuo sa pagitan naming dalawa. Hindi ko pa maipaliwanag kung ano. Hindi siya basta kapitbahay lang. Hindi siya basta nanay ni Nero. At ako, dahil sa bawat araw na magkasama kami, ramdam kong may nagsisimulang laro sa pagitan naming dalawa. Isang laro na hindi ko pa alam ang patutunguhan. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi na ito simpleng paghatid sundo lamang sa anak niya. Monday noon, nang mas maaga akong gumising kaysa sa nakasanayan ko. Hindi ko rin alam kung bakit pero parang may kakaibang excitement sa loob ko. Siguro dahil sa bagong routine. Yung paghatid ko kay Nero araw-araw. At yung araw-araw na makikita ko naman ang nanay niya. Maaga kaming umalis ni Nero noon dahil may flag ceremony sila sa school. Medyo malayo rin kasing school niya kaya kailangan talagang agahan. Tahimik lang si Nero noon. Ako naman ay nakatutok lang sa daan. Malamig ang hangin at mukhang uulan pa. Kuya Kevin, baka umulan na. Sabi niya. Oo nga buti na lang maaga tayong dalawa para di ka mabasa. Sagot ko. Pagkatapos ko siyang maihatid, paalis na sana ako nang maramdaman ko naman ang unang patak ng ulan. Hindi pa ako nakakalayo, bigla nang bumuhos ng malakas. Wala na rin akong choice kundi magpatuloy. Ilang minuto lang ang nakalipas, basang-basa ng t-shirt ko. Buti na lang talaga na ihatid ko si Nero. Bulong ko sa sarili ko. Pagdating ko sa bahay nila, napansin kong bukas ang pinto at nandun siya, si Ate Celine. Nakatayo sa may pintuan, parang hinihintay talaga ako. Pagkakita niya sa akin, agad siyang nagulat. Naku Kevin, basang-basa ka na. Napangiti ako kahit nanginginig na ng kaunti. Ayos lang ho, inabutan na ng ulan sa daan Halika, pumasok ka muna. Sabi niya sabay hila sa akin papasok. Hindi na ako tumanggi. Pagpasok ko, agad siyang kumuha ng tuwalya at iniabot sa akin. Oh, punasan mo muna ang sarili mo. Baka mamaya magkasakit ka pa Salamat ho. Sagot ko habang pinupunasan ang buhok ko. Pero hindi pa rin sapat. Ramdam ko pa rin yung lamig sa katawan ko. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Alisin mo na muna yung damit mo. Basang-basa ka. Hetong damit ni Greg. Isuot mo muna. Parang natigilan ako sa sinabi niya. Huwag ka nang mahiya. Putol niya. Pero kalmadong boses. Ako lang naman ang nandito. May abs ka siguro no kaya nahihiya ka. Sabi pa niya. Wala na akong nagawa. Daan-daan kong kinalas ang t-shirt ko. Pilit kong iniiwas ang tingin ko sa kanya. Pero sa gilid ng mga mata ko, napansin kong napatitig siya sa akin.
Hindi ko alam kung anong klaseng tingin yun. Hindi ko maipaliwanag, pero ramdam ko ang kakaibang init sa pagitan namin. At dahil doon, hindi ko maiwasang mapalunok dahil sa natuyo bigla ang lalamunan ko. Tahimik lang ang buong sala. Ang tanging maririnig lamang ay ang ulan sa bubong. Salamat po sa damit. Sabi ko para mabasag ang katahimikan. Ayos lang, sagot niya. Pero hindi pa rin niya inaalis ang tingin niya. Doon nagsimula yung kakaibang pakiramdam. Hindi na lang basta awkward. May halong tensyon na hindi ko maintindihan. Kape ka muna, sabi niya bigla. Sabay talikod papunta sa may kusina. Maaga pa naman. Napabuntong hininga ko ng kaunti. Sige ho. Umupo ako sa may mesa habang pinapanood siyang magtimpla ng kape. Simple lang ang kilos niya pero hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Lalo na sa suot niya noon. Iba na yung pakiramdam ko sa kanya ngayon. Pagbalik niya, nilapag niya ang kape sa may harap ko. Salamat Ate Celine. Saglit kaming natahimik habang umiinom. Hanggang sa ako na rin ang nagbukas ng usapan. Siya nga pala ate. Ilang taon na po ba si Kuya Greg sa abroad? Tukoy ko sa kanyang mister. Sandali siyang tumigil bago sumagot. Nasa 3 taon na rin. Hindi pa po siya umuwi. Umiling siya. Hindi pa eh. Tumango naman ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang may gusto pa akong itanong. Kung ganun 3 taon na pala kayong... Naputo lang sasabihin ko. Napatingin siya bigla sa akin. Na ano? Bigla tuloy akong nailang at nahiya. Wala ho. Mabilis kong sagot, sabay iwas ng tingin. Tahimik ulit. Pero iba na ang katahimikan ngayon. Mas mabigat at mas mainit. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, naiintindihan niya yung hindi ko natapos na sabihin. At parang hindi rin niya tinatanggihan. Kevin, tawag niya. Mahina ang boses niya. Napatingin ako sa kanya. Mas malapit na siya ngayon. Hindi ko na malayan kung kailan ba siya lumapit. Salamat nga pala ha. Sabi niya, sa pagtulong mo kay Nero. Wala po yun Ate Celine. Sagot ko pero halos pabulong na rin. Magkalapit na kami ngayon. Sobrang lapit. Ramdam ko yung init ng hininga niya. Ikaw ba? Bukod sa tambay ka may pinagkakaabalan ka bang iba? May girlfriend ka ba? Tanong niya. Ramdam ko yung bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung anong tama o mali dahil ganun kami kalapit ngayon sa isa't isa. Wala nga ho Ate Celine. Walang nagkakamali. Siguro kasi madalas ang hanap nila may maganda o maayos sa trabaho. At siguro yung guwapo. Hinawakan niya noon ang braso ko. Bakit? Guwapo ka kaya Kevin? At ang laki ng muscle mo ha? Ano bang ginagawa mo? Nag-gym ka ba? Tanong niya. Hindi ho. Construction worker ho. Kargador. Minsan, pwede ring tagapagtanggal ng uhaw ng naiwang asawa. Basta gusto ng babae. Sabi ko. Hindi ko alam ba't ko nasasabi ang mga yon. Basta ang alam ko lang noon, hindi ko mapigilan ng sarili ko, Miss Love. Kung ganoon, pwede ka palang magtrabaho sa akin habang walang asawa ko, no? Biro pa niya. Oo naman, basta tawagin mo lang ako kung may ipapatrabaho ka sa akin. Talaga? Okay, sige, sabi niya. Tapos doon ako nagulat. Kasi bigla niyang hinalikan ang labi ko. Hindi na ako nagpakipot noon, Miss Love. Palay nang lumalapit sa manok, kaya sinunggaban ko na. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin. Dahil iba pa rin talaga pag ang nakakasalo mo sa kama ay isang sabik na asawa. Lalo na yung may asawang nasa abroad o kaya naman asawa ng seaman. Sila ang mga babaeng sabik. Sa mesa sa kusina, hindi na namin alintana ang natapon na kape. Dahil ang atensyon naming dalawa ay kapwa na sa labi na ng isa't isa. At doon, bumigay sa akin ang asawa.
ng isang OFW. Doon tuluyang nagsimula ang laro namin. Isang lihim na ugnayan na hindi dapat mangyari pero nangyari pa rin. Sabado noon, bandang hapon na. Nasa sala kami ni Nero, parehong tutok sa cellphone habang naglalaro ng online games. Halos magkatabi lang kami at tuwang-tuwa siya tuwing nananalo kami. "Kuya Kevin, ang galing mo talaga!" Sigaw niya habang tumatawa. Napangiti ako. "Ikaw kaya, ang galing-galing mo na rin maglaro ah." Ganito na halos lagi ang eksena namin tuwing weekend. Para na akong kuya niya, o mas higit pa nga roon. Habang abala kami, napansin kong dumaan si Ate Celine mula sa may kusina. Saglit siyang tumigil at tumingin sa amin. "Kevin," tawag niya. "Po, ate?" Sagot ko. Hindi inaalis ang tingin sa screen. "May ipapatrabaho pala ako sa'yo mamayang gabi ha?" Doon na ako napatingin sa kanya. Ganun ho ba?" Tanong ko. Tumango siya na may bahagyang ngiti sa labi. "Kahit mga 9:00 ka na pumunta, para tulog na rin si Nero." Hindi ko napigilang mapangiti. "Ganun ba? O sige Ate Celine, ako nang bahala." Hindi na niya ako sinagot pagkatapos. Tumalikod na lang siya at naglakad papunta sa kwarto. Pero sapat na yon o sapat na yung tingin na yon para maintindihan ko. Buong hapon, kahit naglalaro kami ni Nero, aminado akong lutang na ako. Paulit-ulit kasi sa isip ko yung sinabi ni Ate Celine. Eksaktong 9:00 ng gabi. Nandun na ako sa harap ng bahay nila. Tahimik na ang kapaligiran. Ilang ilaw na lang ang bukas sa loob nila. Dahan-dahan akong kumatok. Ilang segundo lang bumukas ang pinto. Siya agad ang bumungad sa akin. "Pasok ka na," mahina pa niyang sabi. Pagpasok ko, sinugurado muna niyang sarado ang pinto. Tahimik ang buong bahay. Wala ni isang ingay mula sa kwarto ni Nero. Gumagawa na siya ng assignment kanina pero pinatulog ko na rin kaagad. Paliwanag pa niya. Tumango lang ako. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko kasi hindi na rin naman kailangan ng salita. Muli, bumalik yung pakiramdam na una kong naramdaman nung araw na umuulan. Yung tahimik pero mabigat na tensyon sa pagitan naming dalawa ni Ate Celine. Magkalapit kaming dalawa. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Agad naming sinunggaban ang labi ng isa't isa. At pagkatapos lamang ng ilang minuto, naabot namin ang sukdulan. At sa gabing iyon, lalo lang naming pinili na manatili sa kung anumang meron sa pagitan namin. Walang salitaan pero malinaw ang larong nagaganap. Kinabukasan, nagising na ako sa sarili kong kama. Napatingin ako sa kisame. Sandali akong natahimik. Parang hindi pa rin nagsisinkin sa akin ang lahat. Parang panaginip, pero alam kong hindi. Dahil ramdam ko pa rin yung bigat ng nangyari kagabi. Napabangon ako. Napangiti ng bahagya pero may halong kaba. Ano ba to? Bulong ko pa sa sarili ko. Bandang tanghali, habang nakatambay ako sa labas, biglang sumulpot si Nero. "Kuya Kevin, tara, laro na tayo." Napangiti naman ako. "O sige, tara." Pagpasok ko sa bahay nila, narinig ko agad ang boses ni Ate Celine mula sa loob. May kausap siya, parang may ka-video call. "Oh, andito pala si Kevin eh." Narinig ko pang sabi niya. Napahinto ako sa may pintuan nila. Mahal, siya nga pala si Kevin, yung kapitbahay natin dito. Siya yung sinasabi ko sa'yo, yung naghahatid sundo kay Nero sa school. Doon ko siya unang nakita. Si Greg, ang asawa ni Ate Celine. Nasa screen ng cellphone, balbas sarado, mukhang matangkad at malaki ang katawan. Kahit sa video call lang, ramdam ko yung presensya niya. Ganun ba? Salamat Kevin ha? Sabi nito. Napakamot naman ako sa ulo. Wala pong anuman yun. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Habang nakatingin ako sa kanya, may kung anong pumasok agad sa isip ko.
Paano kaya kung malaman niya bigla? Ano kayang mangyayari sa akin? Napaisip ulit ako. Sa itsura pa lang niya, parang kayang-kaya niya akong durugin ah. Napailing na lang ako ng bahagya at napangiti sa sarili ko. Grabe ka naman mag-isip, Kevin. Bulong ko na lang sa sarili ko. Pero kahit pilit kong tinatawanan, hindi ko maikakaila. May takot din akong nararamdaman. Lumipas ang araw, dumating ang Monday. Balik ulit sa routine. Hatid kay Nero sa umaga, sundo sa hapon. Pero iba na ngayon. Sa bawat tinginan namin ni Ate Celine, may lihim na kaming alam. Isang bagay na kami lang ang may hawak. Bandang hapon, sumama siya sa amin. May bibili lang ako sa bayan. Sabi niya. Sige ate, sagot ko. Sa likod ko na siya umupo sa tricycle. Tahimik lang ang naging biyahe. Pero paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang napapatingin sa akin. Pati na rin ako. Nung pauwi na kami, bigla akong may naisip na isang lugar. Malayo sa mata ng iba. Doon ko siya dinala muna. Medyo nagulat pa nga siya nang mapansin niyang iba na ang daan. Oh, saan tayo pupunta, Kevin? Tanong niya. Hindi naman ako agad sumagot. Hanggang sa makarating kami sa isang abandonadong kubo. Napapalibutan na yun ng talahiban. Tahimik at halos walang dumadaan. Huminto ako sa gilid. Bumaba ako, tapos tinulungan ko rin siyang bumaba. Tumingin siya sa paligid. Aba, naman Kevin. Sa dami naman ang pagdadalhan mong lugar sa akin, dito pa talaga. Sabi niya pero may halong ngiti. Hindi ba tayo tutuklawin ng ahas dito? Dagdag pa niya na nag-aalala. Napangiti naman ako. Huwag kang magkalala Ate Celine. Sagot ko. Kung may tutuklaw man sa'yo, hindi yun ahas. Saglit siyang natahimik, tapos napailing at napangiti. Pilyo ka talaga Kevin ah. Lumapit siya ng kaunti. Tahimik ang paligid. Sulitin mo na yan. Dagdag pa niya. Mahina lang ang boses. Malapit na palang umuwi ang asawa ko eh. Sabay tawa niya. Pero gets ko na. Napangiti ako ng bagya. Huwag kang mag-alala Ate Celine. Alam ko rin naman ang limitasyon ko. Kaya pag dumating ng asawa mo, ekis na. Sagot ko. Nagkatinginan kaming dalawa. May halong biro, may halong seryoso. At sa lugar na yun, na malayo sa lahat, muling may naganap sa aming dalawa. Mas lalo naming pinili ang tahimik na lihim na kami lang ang nakakaalam. Isang laro na patuloy naming nilalaro kahit alam naming darating ang araw na matatapos din ang lahat. Mabilis lumipas ang mga araw, Miss Love. Hindi ko na malayan na ilang buwan na rin pala ang dumaan mula nung nagsimula ang lahat. Yung mga simpleng sandali, yung mga tahimik na usapan, yung mga sulyapan at yung mga desisyong hindi namin pinag-iisipan ng matagal. Unti-unti yung naging bahagi ng pang-araw-araw ko. Pero tulad ng lahat ng bagay na hindi dapat nagsimula, alam kong darating din ang oras na kailangan nitong matapos. Isang gabi, tahimik kaming nakaupo ni Ate Celine sa sala nila. Tulog kasi si Nero at wala kaming ginagawa. Magkatabi lang. Siya nga pala Kevin. Mahina niyang tawag. Napatingin naman ako sa kanya. May kakaiba sa mga mata niya. Hindi na yung dati kong nakikita. Seryoso siya ngayon. Malapit nang umuwi si Greg. Parang biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi na bago sa akin ang ideyang yun. Alam ko naman mula pa nung una na may asawa siya, na may babalik sa kanya. Pero iba pa rin pala pag nandyan na. Ganun ho ba? Sagot ko. Tumango siya. Doon na rin namin napag-usapan, natapos na kung anong meron kami. Diretso at walang paligoy-ligoy. Walang kadramahan. At siguro, yun na rin ang kailangan. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman, lungkot o baka konting ginhawa. Sa totoo lang, halo-halo. Okay lang yun sa akin ate, sabi ko sa huli. Tumingin siya sa akin. Sigurado ka ba? Baka naman mamiss mo ko. Napangiti ako ng bahagya. Siyempre naman mamimiss kita. Pero siyempre,
Alam ko naman ang limitasyon ko. At alam ko naman ng simula pa lang kung ano lang to. Tahimik ulit kami. Pero this time, hindi na mabigat. Napakagaan ang usapan namin. Para bang may unti-unting nagiging malinaw sa pagitan namin. Salamat sabi pa niya. Para saan naman? Tanong ko. Sa lahat, sagot niya. Hindi na ako sumagot kasi alam ko hindi na kailangan. Dumating yung araw na umuwi si Kuya Greg. Nandun ako nun sa labas, nakatambay lang, nang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Bumaba siya. Mas malaki siya kaysa sa inaasahan ko. Napakatangkad, malapad ang balikat at may presensya talagang parang nakakatakot. Tama nga ako. Bulong ko sa sarili ko. Malaking tao nga. Lumabas si Ate Celine kasama si Nero. Masaya nilang sinalubong to. Nakatayo lang ako sa di kalayuan at pinapanood sila. Hanggang sa mapansin niya ako. Ikaw si Kevin no? Tanong niya habang papalapit. Napatuwid ako ng tayo. Oo ako nga. Inabot niya ang kamay niya. Salamat sa paghatid sundo kay Nero. Nakipagkamay naman ako. Wala pong anuman yun. Maigpit ang pagkakahawak niya. Ramdam ko yung lakas. Sa loob-loob ko napaisip ako. Kung malalaman niya lang, kawawa siguro ako. Pero hindi. Hindi niya malalaman at hindi niya kailanman malalaman. Lumipas pa ang mga linggo, Miss Love. Nagbago ang takbo ng araw ko. Dahil bakasyon na sa school, wala nang hatid sundo. Pero paminsan-minsan, tumatambay pa rin naman ako sa kanila. Pareho pa rin ng dati. Naglalaro kami ni Nero, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Wala namang nagbago. Si Ate Celine, ganun pa rin naman ang pakikitungo sa akin. Maayos at magaan. Pero wala na yung mga sulyapan. Wala na yung mga sandaling tahimik pero may ibig sabihin. At ako, tanggap ko naman yun. Minsan habang naglalaro kami ni Nero, napapatingin ako sa kanya mula sa malayo. Abala siya sa mga gawaing bahay. Normal, parang wala nang bakas ng lahat ng nangyari. At siguro, yun ang tama. Isang hapon, matapos naming maglaro ni Nero, nagpaalam na ako. Uwi na ako ate, sabi ko. O sige, ngumiti siya. Simpleng ngiti pero sapat na. Habang naglalakad ako pa uwi, napabuntong hininga ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagtanggap. May mga bagay talaga na dadaan lang sa buhay mo, hindi para manatili, kundi para mag-iwan ng alaala. At yung laro namin ni Ate Celine, isa na yun. Hindi perpekto, hindi tama, pero totoo. At mananatili yon sa akin, hindi bilang pagkakamali, kundi bilang parte ng kwento ng buhay ko. Isang lihim na ako lang ang nakakaalam. At siya. At kahit gaano pa katagal ang lumipas, hindi na yun mabubura sa alaala ko. Tahimik ko na lamang tong dadalhin habang buhay. Ito po ang aking kwento ng karanasan. Hanggang dito na lamang po. Muli, ako po si Kevin. Maraming salamat Miss Love sa pag-share ng aking kwento ng buhay.